Grabe po yung lawak ng pinsala dala ng Tinyo at makikita natin mismong mga syudad, mismo sa mga subdivision, abay binaha po, Prof. Ano po yung basa po ninyo dito? Well, alam mo, Admar, nakakapanlumo na tingnan ang Cebu, lalo na yung mga larawan na nakita natin, no? Usually, pag sinabi natin Cebu, talagang magandang lugar yan, primera klase, ang mga bahay. Nagulat na lamang tayo na grabe ang tindi ng baha, halos hanggang sa kisame ng bahay, yun na lang nakikita. Nakita rin natin yung mga sasakyan na halos nagka-rumble-rumble at nakapatong sa isa't isa. Never tayong nakakita ng ganyan. Siguro yung Yolanda na ang pinakamatindi. Pero ito, talagang nakakalungkot dahil ang Cebu ay bumabangon galing sa earthquake tapos nagkaroon ng ganito. Nakakalungkot kasi sinabi ng governor na more than 200 billion to 50 billion. 26 billion. Ilan? 26 billion yun sa kanyang post. 26 billion, oo. Na gastos diyan sa, again, flood control. Parang hindi yata naman nagawa ng maayos, no? So ako, ang parati ko nang sinabi nung ang focus ay nasa Bulacan, tingnan nyo ang lahat ng probinsya kasi kung Bulacan lamang dinadaan tayo sa dito tayo tumingin dapat nakikita ang bawat probinsya. Ang nangyayari niyan, ang nagpa-fact check sa gobyerno at tayo nagugulat ay mismong kalikasan na. So imagine mo ito nangyari sa Cebu, nakakapanlumo, lalo na yung iba na kayang bumangon muli, okay, pero yung ordinaryong tao na unang-unang reklamo kalam sa sikmura, gutom, at ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, no? Nakakalungkot. Talagang nakamamatay ang korupsyon, Prof. Isa ito sa mga ebidensya. May tuturing na ba ito na crime against humanity rin? Ay, ako, from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity. For the simple reason na ang gobyerno na andyan, nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo, nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang maging mag-govern sa atin, no? Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot diyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. Tahimik ang gobyerno ngayon lamang Thursday, nagsalita tungkol sa nangyari nung Lunes. Hindi ko maintindihan kung ganun na lang ba at hindi na natuto sa mga sakuna na nangyari nung una. Kasi kung ganyan ng ganyan tayo at hindi tayo nag-i-improve, may maling-mali ang pag-handle sa mga ganitong sakuna. Sabi nga nung isa na nasa lanta, no, hindi sana disaster kung yung mga taxes na gamit ng tama. Ngayon, naging disaster kasi akala namin proprotektahan kami at dahil ang aming taxes ay ginamit para sa mga proyektong iba't iba, ay hindi rin pala nangyari, no? Critical rin dyan yung pagkakalbo ng highlands, ng hinterlands ng Cebu. Critical rin yung mabilis na urbanization na nakita mo brown ang tubig at nanggaling sa mga lugar na halos kalbo na. So nakakalungkot 'yon. And kumbaga marami nabanggit mga kanina yung mga sanga, ang daming sanga umabot sa syudad yung mga sanga dala ng mga pagbaha na ito at yung subdivision nga kumbaga sabi nga first time nilang na-experience ito kasi kung mayroong history na talaga diyan walang titira diyan walang mga may kaya sa buhay na titira diyan. Kita natin, sabi ko parang ako taga Visayas ako, taga Dumaguete ako, pero first time kong nakita ito sa Cebu na mismong sentro, mismong pinaka syudad mismo at sa subdivision pa na area kung kailan pa na merong flood control project, parang mas lumala yung mga pagbaha, Prof. Oo, Admar, at saka makikita natin diyan ang typhoon or natural calamities, walang pinipili kung mahirap, mayaman. Lahat ngayon nagulat dito sa nangyari sa Cebu. Ako, ang panawagan ko lang kay Gob, laksan ng loob kasi napakahirap ang isang leader na kaya elect lamang sa posisyon, sunod-sunod
ang mga nangyayaring sakuna at hindi naman siya kaalyado nitong administrasyon na ito. So talagang makikita mo, nakikiusap siya at humihingi ng tulong. Sana wag nating tinan yung kulay ng politika at kaagad matulungan itong mga ito. Opo. And dito po sa mga pangyayari pong ito ma'am, lalo na po dito sa mga pangyayari diyan sa Cebu, at hindi ito first time na nakita natin dito din sa Luzon. Merong ginagawang pamamaraan ang gobyerno ngayon na kesyo, alam mo na, after 1 year sa harap din ng mga kongresista, same year, after 1 year nung nagsalita din siya sa kanyang SONA, mahiya naman na kayo. Ang tanong ngayon, yung sa pagbabudget po kasi natin, no? Isang salaan lang po ba yan? I-check lang po ba yan? Ito okay na to. Ng pagdadaanan po ng budget at least man lang hindi ganito kalala, kasi marami pong mga nagsasabi, mga mambabatas, dating mambabatas, mga kritiko nitong budget natin ngayon, na umabot na po sa sukdulan yung kumbaga pinaka-corrupt daw na budget natin. Pero dumaan yan sa masusing pag-aaral, kung pinag-aralan sa executive pa lang, sa kanilang papanukala sa legislative, tapos balik ulit sa Office of the President, sa executive po, Prof. Well, Admar, hindi ako naniniwalang na pag-aralan ng maigi eh. Kasi tayo ngayon lang natin na lalaman na meron palang leadership fund na sa NEP pa lang may insertions na. So doon pa lang pumapasok yung politika. Nakita rin natin yung paano naging pambababoy sa BICAM report, no? Nakita rin natin yung role ng small committee. Hanggang ngayon yan, hindi pa naman malinaw eh. Hindi mo maintindihan ano ba talaga nangyayari. Nagpa-file sila ng mga kung ano-ano, pero hindi natin makita sino ba nag-design ng ganitong sistema. Una. Pangalawa, sino ba ang nag-enable na itong design na ito mapondohan? Pangatlo, sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga DEs para mag-define ng porsyento na binibigay as kickbacks? Yun, hindi pa natin nakikita eh. Masyado ang focus sa Bulacan, masyado ang focus sa ilang mga mambabatas. Ang akin lang, nasabi ko na rin ito sa inyong show, na unang-una, tingnan nyo ang Ilocos Norte, tingnan nyo ang Davao City, tingnan nyo at that time Sorsogon, tingnan nyo ang Leyte. Maniniwala ka ba naman sa Leyte, 66 contractors ang may proyekto sa probinsyang ganyang kaliit? So magtataka ka, ano yon, per kilometro ng daan, iba ang kontraktor? So makikita mo, pag pinag-aralan mo siya by province, makikita mo sino ang probinsya na linoloko ng politiko ang kanilang mga constituent. Kasi kung hindi natin gaganyanin yan at i-allow natin na ang kulay ng politika as in, hindi, since panahon pa yan ni Duterte, hindi, sa Davao City maghanap kayo dyan. Hindi yan eh, hindi na-cure yung problema ng taong bayan. Ang taong bayan, tinatanong, sino ang namuno? Sino ang nag-design? May nag-design yan. Sino ang nagsabi itong mga kontratistang ito? Sino ang nagsabi, i-park nyo dyan? Sino ang nagsabi? Ang daming variation ng dating alam natin na pork barrel. Yung pork barrel noon, napakasimple eh. Isang amount, pareho kayo. Kung masipag ka, baka meron ka. Pag nag-defend ka ng isang ahensya, baka meron ka. Pero pareho dito, hindi eh. At imaginein mo na ang budget, pinag-aawayan nila at talagang yumayaman ang politiko dahil dyan. So, dapat yan matapos at makita ng taong bayan, sino ba ang naggawa ng planong yan? May naggawa ng planong yan. Imposibleng walang naggawa ng plano yan. Kasi alam nila kung paano hatian eh. At alam nila kung ano ang gagawin ghost projects at ano ang hindi. So, at hindi ako naniniwala na yan lamang ay sa baba. Hindi ka makakakulimbat ng 1 trillion pesos na hindi alam ng pinaka-head ng bansa natin. Opo, no? Nakakapadlubo dahil napakalaki po ng budget nito. Maririnig na natin, magbubukas na naman ng panibagong klase ng tax. Maririnig natin na istrikto sila sa pagkukuha ng tax. Pero yun nga, pagdating naman doon sa saan napupunta yung tax namin,
Maririnig pa natin na i-justify pa yung pagbendalo. So pwede rin ba nating ibendalo? Sasabihin ng mga taxpayer, pwede ba namin hindi na lang kami muna magbabayad ng mag-moratorium muna kami sa pagbabayad ng tax kasi parang hindi nyo pa nagastos ang tama yung una naming ibinayad na tax. Kung pwede lang, Prof. Oo, at saka marami nakakaasar dyan, no? Systemic. At parang ninonormalize. Hindi pa pwede ang korupsyon ay normal sa isang bansa. Hindi pa pwedeng, nakagawian na eh. 'Di ba? Hindi pa pwede yan. Hindi rin pa pwede na ang politiko nakasawsaw sa pondo ng bayan. Kasi makikita mo naman anong epekto sa atin. Parati ko naririnig noong 19th Congress na sinasabi sa mga freshmen, stay with me and I will make you a millionaire. Hindi naman ang pagiging public servant ay equivalent sa kita mo, no? Kumita kayo ng marangal, wag sa pondo ng bayan. Kasi yung pondo ng bayan, pag yan nilinoko nyo, yan ang epekto. Ang serbisyo, napakasama. At tuwing may kalamidad, ang taong bayan, ang constituents ninyo, ang nahihirapan. Saan ka nakakita, no? Ang nanay, karga-karga ang bata, nasa bubong. Diyan sa Cebu, may isang picture na talagang sabi ko, magagalit ka eh. Kasi hindi dapat ganon. And yet, nung nagkakaganyan, hindi mo nararamdaman ng gobyerno. Hindi mo sila nakikita. Hindi mo sila matakbuhan. You're on your own. Si Juan de la Cruz ay nag-iisa. Ikaw ang mapipilitang lumaban, tumayo, maghanap uli ng trabaho, magsubi ng kita para maibangon ng pamilya. Ano nangyari sa mandatong binigay mo sa gobyerno? Di ba may social contract tayo eh? Nag-agree tayo na, sige, hindi namin gagamitin itong aming karapatan, ibibigay namin sa gobyerno para kayo ang magbigay sa amin ng serbisyong dapat. Yaan ba sa mga larawan na yan, nakita mo ang gobyerno? May serbisyo ba? Yun ang nakakalungkot. Opo. Ang ghost projects, wala kang kailangang ipreba. Kailangan mo lang tingnan, nag-allocate ka dyan, nag-release ng pondo, may tumanggap ng pondo, walang proyekto. Bakit hindi nila makasuhan yun? Low-hanging fruit yun. So, makikita mo, itong ginagawa ng ICI, itong mga investigasyon, wala lang, para lang pakita na yung kagustuhan niya, na ako nga mismo ang nagsabi ng corruption na yan. Bakit niyo naman sinasabing kasama ako? Mr. President, sino ba ang pumirma ng budget? Sino ba nagre-release? Hindi naman si Juan de la Cruz, hindi ba ang Office of the President? So, yung for further release, na pinanggalingan ng impeachment, ng pondo para sa impeachment. Oo, merong hindi rinelease, pero hanggang ngayon may rinirelease dyan sa FRL. So, hindi ko maintindihan kung bakit patuloy na lamang ang panluloko na ginagawa, hindi naman ang Pilipino tanga. Klarado sa amin na may kumita at may yumaman at may namumuhay na sobrang rangya na hindi man lang tiningnan anong mang epekto nito sa Pilipinas, sa bansa. Kaya ka nga public servant eh. Ang napakauna sa iyo dapat ay ang constituent mo. Kaya ka nga may mandato dahil meron kang obligasyon na ibalik sa nagbabayad ng buwis. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila maintindihan yan. Opo, ma'am, marami po mga issue na inimbestigahan dyan po sa Kamara, dyan po sa Senado, lalo kung maalala nyo po yung sa issue ng Pogo. Napakabilis, di ba? Ng kanilang yung pag-imbestiga. Ang dami nilang nakalap agad ng mga ebidensya. Yung kay Alice Go, grabe yung nila, di ba? Mabilis. Yung kay Vice President Sara Duterte, patungkol dun sa kanyang confidential fund. Ang grabe, talagang dinikdik yung mga inaakusahan during that time. Pero heto, na mas malaki yung pondo na pinag-uusapan natin, pera ng bayan, marami nang namamatay kasi nga ang proyekto na dapat paglalanan ng pondo nito ay para sa baha, pero maraming namatay dahil sa baha. Ganon kabaga kung kasing yung kumbaga yung kung mabilis sila doon sa mga alam mo na yung mga panlaban doon sa kanilang mga kalaban sa politika na nakikita ng mga kritiko, pero dito napaka bagal. Patunay ba ito na malawak yung koneksyon doon sa possibility na marami ang nakinabang dito sa korupsyon na ito, Prof? Kaya medyo matagal, umabot na, nabanggit mo nga, parang mga magwa 100 days na. No, Admar, marami nakinabang dyan. Kita mo na lang yung mga sinabi mong ganun na lamang kabilis. Okay? So ang tanong ko, tingnan mo kay Presidente Duterte, di ba?
Sila mismo ang nagpalulong, nagbigay sa isang dayuhan na organisasyon. Ang dating Pangulo, nagawa nila yon. Pagbalik na isakay kaagad sa eroplano papunta sa The Hague. Ang tanong ko, Mr. President, bakit si Congressman Saldico? Alam nyo kung nasan yan? Bakit hindi nyo gawin ganong kabilis para maibalik dito? Bakit siyang si Speaker Martin, Romualdez, nag-testify sa ICI, pero wala tayong naririnig o sineshare na transcript, walang video, di ba? Paano natin malalaman? So, ang parating sinasabi, hindi, huwag kayong mainip, at may kaso na ipapile at may makukulong ng Disyembre. Dun sa mga nangakong yon, maghihintay ba ang Pilipino pagkatapos natin nakita itong mga nangyari sa atin, sa buhay natin? Sa tingin ko, medyo binigyan na kayo ng panahon para magpakatotoo sa amin. Pero wala kayong ginagawa. Nagkaroon ka pa dyan ng official barker na ang parating default na tanong at sagot ay dahil sa Duterte. So, itong mga ito are not good signs that we are actually being governed well. We are, kung ang peso at ang stocks ay free fall, tayo ay free fall. Nakakalungkot dahil sino nga asahan ng Pilipino? Kapit-bisig tayo sa isa't isa, pero ang gobyerno natin, bahala kayo. Nakakalungkot siya. Sa simula lamang, PR, optics, pero hindi mo nakikita na talaga nagseseryoso. Kasi kung nagseseryoso siya, dapat naibalik na, dapat napakita na ang mga dokumento na naandyan lamang at naghihintay na maribisa. So hindi ko alam parang kumbaga edi yan, ginawa ko yan, hindi ako kasama diyan, basta ginawa ko. It's a leadership that lacks in so many things, from the conceptual to the implementation to the feedback, to ensuring that things are moving fast and things are being run efficiently. So yung 3 years natin sa kanya, parati ko nga sinasabi, baka naman magbabago. Pero para tayong palala ng palala at talagang ang pinapakita lamang ay yung pagiging bengatibo at linalabanan lamang yung mga kritiko. Pero hindi niya inaayos ang mga bagay-bagay. Nakakalungkot kasi napakalaki ng promiso nung nag-umpisa eh. Pero napasukan kaagad ng politika at ng pagiging gahaman, no? Sa tingin ko, mali-mali ang pagkakalagay sa pinsan niya kasi umabuso at pinabayaan. He allowed the speaker to run roughshod around the presidency. Sino sisisihin natin? Kapamilya mo yan, di ba? Pinsan buo mo. Ba't hindi mo mapagsabihan? Tapos sasabihin niya, hindi ko kayang kunin hindi naman ilan lang naman niya ang sumusunod sa akin. There are times when he shows na his weakness in getting things done. He controls the political parties. He has a super majority. They can even change Senate leaderships, 'di ba? And yet parang kulang. Parang hanggang dito lang siya. Nakakapanghinayang.